Gawa nung mga recent na bagyong dumaan dito. Last month lang may dumaan dito ng bagyo, sobrang lakas. Tapos 5 days kami walang kuryente. Sobrang hirap. Kaya nag-decide akong bumili ng mas malaking generator. Ang recommended ng electrician na magkakabit is 6 kVA or 6.5 pataas. So ito ang binili ko is 7 kVA. 7,000 watts na super silent diesel generator. Nakalagay din super silent, no? Pero hindi naman talaga ito silent. Nung itinas namin ito, sobrang lakas ng tunog niya. Sobrang ingay, kaya hindi siya pwedeng malapit sa bahay. Dapat at least 5 meters palayo. So install namin ito medyo malayo dun sa likod ng namin, water pump. Doon namin siya ilalagay. Tsaka yung usap niya kasi mga mamoy. So pag mag-isalin tayo dito ng diesel sa generator, meron ako ditong galon na pang diesel talaga. So yung ganito ko na pang gas pula, ito pula yellow naman. So, para hindi ka malito kung ito kasi yung binili kong galon, meron yung parang nozzle dito. May nozzle yan dito na ginagamit para hindi siya mag-spill. Tapos saka nasasalin yan dito. So may lock yan. Pag na-ganyan yan, hindi yan tutulog. So kailangan yan. Ipupush mo dito. Yan ba? Saka tutuloy yung gasolina dun sa loob. May lock yan. Para safe. Hindi siya mag-spin. Tapos ang oil naman ito nandito, ito. Anggayin natin yung oil cap. Nalagyan na namin ito ng oil. So ang ginagamit ko dito na funnel, ito yung meron siyang yung pointy na nasa dito para hindi ka mahirapang magpasok dun sa loob. Medyo malayo. Pag ganyan, sa kami sabi ng oil mo para hindi mahirapan. So mas maganda kung may funnel ka na ganito. Nabili ko lang sa Shopee. Tatanggal din ito. Yan. Pwede din siya sa gasolina. So dito yung fuel tank niya. Yan. Tapos meron itong fuel gauge dito. Yan. Nakalagay full EMT. Yan. So meron na itong nilagyan namin ito ng 10 liters na diesel. Kaya ang nakalagay dito is full. And may kulay parang red siya. Yan. Nung wala pang gasolina to, wala siyang kulay red dyan. Parang plain lang siya na gray. Kaya makikita mo yan kung paubos na ba yung gasolina niya. Tapos, dito sa pinaka-panel niya, digital yung nito eh. Yung voltmeter nito eh. Yung iba kasi parang manual na may hand na gumaganon. Pero itong model na to digital na. Tapos ito yung AC switch niya. On, off. Tapos dito ilalagay yung susi. So ano na to eh. Easy start na to. Wala na to nung recoil na hinihila. Tapos meron dito yung options na automatic transfer switch. Pero ang ikakabit namin dito ay manual lang.
Manual switch lang. Tapos meron siya dito dalawang outlet. Tapos yung oil alert. Yan, pagka mababa yung oil ng makina, magla-light up. Tapos andito yung fuse. Tapos ito ata yung sa battery niya. Tapos dito yung may bench siya dito, air cleaner. Hindi ko pa alam kung ano sa loob nito eh. Pero baka nandito yung air filter nito. Andito yung exhaust niya. Yan. Muffler. Dito lumalabas yung usok. Tapos sa loob, yan yung accessories. Andito yung battery. Yan. Tapos ito yung ano niya. Yung choke niya. Tapos dito yung oil niya. Dito nire-refill yung oil. So dito namin to nilagyan ng oil. Parang ano lang to eh, parang tangke lang to ng sakyan, no? Ayan. So full yung oil. Lagyan na namin to kahapon. Ayan. Tapos ang nakalagay naman dito na oil na gagamitin is SAE 10W30 para sa model na to. So, dapat yun lang yung ilalagay ko dito na oil. Yan. So, ang ginamit ko ditong oil ay itong binili ko sa Caltex. Delosport Synthetic. Yan, full synthetic na SAE 10W30. Which is yung nakalagay dito. SAE 10W30. Ayan. So, bumili akong dalawa nito. Kasi 1.6 liters yung ano nito, yung capacity ng makina niya. Kasi ito yung key niyan. Ayan. Papasok mo lang yun dito. Ayan. Tapos, on and then start. Ayan siya. So, kahit na babae, kayang-kaya niyang start itong generator na to. Kasi hindi na to kailangan hilain ng recoil. Ayan. Tapos, ang oil drain nito, ito. Pag magpapalit kayo ng oil, yan, i-unplug mo lang to. Tapos, sa kabilang side, ito. Yan, may isang pinto pa ulit eh. Sabi ng side niya. Yan, may easy access siya dito. Sa kabilang side. Meron din ditong ano ito, parang oil. Meron ditong oil ano din. Kagaya dun sa kabila. So, dalawa siya. Magkabilaan. So, easy access yung ano niya, yung NSK bearing, new voltage regulator. Tapos, ano din daw to, ABR Smart. So, automatic voltage regulator. Ayan. So, hindi magpa-fluctuate yung kuryente na pinoproduce ng generator na to. Ito na. So, ito na yung yung manual transfer switch na kinabit ng electrician. Ayan. So, ang linis ng pagkakakabit niya,
Mula dun sa kisame, dinaan nila yung wire dito. Yan, may tubo kasi yan dito eh. Ang ginawa nila, binutas nila yung semento, kinuha nila yung wire dun sa tubo. Doon nila dinaan para malinis yung dingding. Ayan. Walang nakalabas na tubo or wire. Lahat nandoon sa loob ng pader. Kaya yan, good job yung pagkaka-install nila. So dito yung sa pinaka main na breaker na 60 amps, tapos dito yung 40 amps na genset. Tapos ito yung parang lock niya. So para safe, hindi mo ito ma-on yung genset hanggat hindi mo pinababa itong sa provider. So kailangan naka-off yan. Tipat mo yung switch dyan bago mo i-on yung genset. So ayan, ito yung manual transfer switch. Hindi ko na binidyo yung pagkakakabit niyan kasi masyadong komplikado. Hindi ko ina-advise na i-DIY yan. Mas maganda kung sa electrician talaga kayo magpapagawa nito. Para safe talaga. So mayroon na namang maintenance dito sa amin. Wala naman kami kuryente. Kuryente na naman. Wala. So bubuksan natin ang generator. Unang-una natin gagawin ay ibaba muna natin to sa provider sa electric co-op namin. Baba natin yan. Daddy? What? Daddy? Dito sa generator. Yan. Check muna natin yung oil. Okay, maganda yung level ng okay naman yung level ng oil. Tapos next, itong battery, check natin. Kasi nakalagay dito laging i-check kung 12 volts ba yung battery bago mo siya gamitin. Check natin kung 12 volts siya. Tinatanggal ko yung nito yung kable pag hindi ginagamit para hindi magdi-discharge yung baterya. Lagi kong dinidisconnect yan. Check natin. Ayun, ang reading niya ay 12.5 volts. Okay. Tapos ang gagawin ko ay i-connect ko lang itong terminal niya doon. Yan. Ipitan natin. Itong terminal dapat hindi siya loose. Dapat hindi siya gumagalaw. Kung tinatanggal, kinakabit yung terminal. So, dapat mahigpit siya. Kasi pag loose yan, baka mag-discharge yan. Ayan, kabit na natin. Tapos ito, lagay natin to sa check muna natin yung gasolina. Ayan, so yung red na yan, ayan, malapit pa sa full. So marami pang gasolina to. Next natin gagawin ay ilagay natin to sa run. Ayan. Tapos yung susi lagay natin dito sa key. Ayan. Tapos
Sa on muna. Huwag dire-diretso start. So on muna. Ganyan. Tapos siguro mga 20 seconds. Umiilaw yung oil lamp nyo. Ayun. Pero pag in-start yan, nawawala yan. Yan. Try natin uli sa on. Yun. Nag-iilaw siya. Pag in-on mo yan, tapos may ilaw pa rin yan, ibig sabihin kulang yung oil. So, i-start natin. Pag in-start na to, mga 2 minutes bago may on yung ano niya, yung AC switch niya, kasi ito naka-off pa to eh. Sabihin wala pa siyang generate na kuryente. Pag on mo, mga 2 minutes bago mo to i-on. Yun ang instruction niya. On na natin. Nauna natin generator, pati yung AC niya. Ang next naman dito is on natin tong genset. Yan. So, meron na tayong kuryente ulit. Ganun lang kung paano i-on yung generator. Yan. Bago natin i-off yung generator, ang gagawin ko muna is i-off ko tong switch ng genset para makat na yung kuryente dito. Yan, off muna natin yan. Tapos punta tayo dun sa generator. Pag namatay na yung niya, yung makina niya, nilipat ko na ulit ito sa stop. Ay, ito pala. Ito pala yung red na button na to. Pak. Ayan. Tapos papalamigin ko muna yan. Hindi ko muna siya sasara. Pag malamig na, tatanggalin ko ulit yung terminal ng battery. Tapos sa next use, yun, ganun ulit, same process. Palamigin ko muna yan ng mga 30 minutes.